gusto niyo ang bagong taon ng 2017 ay maging napakabungang taon at maranasan ninyo ang umaabot na pagpapala. Kung yung mga Hudyo ay pinangakuan ng Diyos ng Abraham, may pangako ang Diyos. Si Jesucristo na magkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo, siya'y ginawang sumpa upang kayo at ako na nasa ilalim ng sumpa ay magkaroon ng kalayaan sa sumpa. Sumpa ng sakit karamdaman, sumpa ng kamatayan sa impyerno, sumpa ng kahirapan ng buhay. Basta na kay Kristo Jesus ka, you're entitled, you're considered as Abraham's seed, and therefore entitled to the promise. Everybody read the 3 John 2 ng King James Version Bible. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health, and even thy soul prospereth. Tatlong dakilang bagay. Ang gusto ng Diyos, ang mga anak niya, mabuhay ng may kasaganaan, prosperity, may kalusugan, ang katawan, kung papaanong may kaligtasan at kalusugan ng kanyang kaluluwa. Tatlo, spiritual blessings, physical blessings, and financial blessings. Gusto ng Diyos maging mapagtagumpay tayo, kompleto. Amen? Ilagay natin yun sa isip natin, sa puso natin. Huwag natin tatanggapin ang sakit kung may sakit tayo. Siguro kalooban ng Diyos tong sakit nito. Huwag natin paratangan ng Diyos na pinagmumulan ng sakit. Ang pinagmumulan ng sakit ay si Satanas, hindi ang Diyos. Pag tayo naghihirap, hirap na hirap ako sa buhay. Pangmatrikula ng anak ko, pambili ng masarap na pagkain, hindi ko magawa. Siguro kalooban ng Diyos sa amin to. Ito'y pagsubok ng Diyos sa amin. That is a lie of the devil. Kasinungalingan yan ng diablo. Ang gusto ng Diyos, beloved, I wish above all things that thou mayest prosperity. Be in good health, kalusugan ng katawan at kalusugan at kaligtasan ng kaluluwa. Maraming mga Kristiyano, ligtas ang kaluluwa, pero financially bankrupt, physically bankrupt, hindi holistic ang redemption. Kaya kailangan, pagharap natin sa 2017, Lord, patawarin mo ko sa lahat ng aking pagkakamali, pagkukulang, at pagkakasala sa nakaraang taon. Hugasan mo ko at linisin ng banal at makapangyarihan mong dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, ibuhos mo sa akin ng kalusugan, kalakasan, na pangkatawan, pangkaisipan, pangkaluluwa, at kalakasan at kalusugang pangkabuhayan. Gawin mo kong tunay na matagumpay, more than conqueror, through Christ Jesus who loves me. At gusto kong magbigay ng karangalan sa iyong pangalan. Gusto kong i-share sa mga tao, Jesus is alive. If you receive Jesus as Lord, kung magpapasakop ka sa Lordship ni Jesus, mabubuksan ang langit sa iyo. Kung ang yayakapin mo, hindi relihiyon, hindi ang kinagisnan mong relihiyon, kung hindi si Jesus ang iyong yayakapin, hallelujah, ay mabubuksan ang langit sa iyo at mararanasan mo ang holistic redemption, ang holistic blessings, spiritual blessings, physical blessings, financial blessings, and all kinds of blessings. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Glory to God. Ngayon, merong ilang susi na iwanan ko sa inyo para maranasan natin. Magpo-focus ako doon sa financial blessings. Yung financial victory. Yung 2016, kung pinagpala na tayo ng Diyos, o hindi gaano, itong 2017, we must experience the new beginning of great blessings from God. Hallelujah. Brother Eddie, may edad na ako eh. Ako'y 70 na, 80 years old. Maranasan ko ba ito? Listen carefully, please. Moses started doing great things at the age of 80.
Caleb, at the age of 85, he felt he was only 45 years old. Pakiramdam ni Caleb, parang 45 years old lang siya. Pero 85 na siya. At, kaya model sa akin si Caleb eh. He was even asking God for the most difficult and most dangerous assignment. Wow! Bakit kung ikaw ang Diyos eh, hindi ka ma-inlove dun sa tao na yun? Lord, ibigay mo sa akin ng pinakamahirap na assignment. Pinakamapanganib na assignment, ibigay mo sa akin. I want to do my best in my earthly existence to serve my Creator. Pag gano'n ang ating kaisipan, gano'n ang ating puso, kahit anong gawin ni Satanas, ma-inlove sa iyo ang Diyos. At kapag na-inlove sa iyo ang Diyos, hindi mapipigil na pagpalain ka, ang iyong pamilya, ang iyong mga anak, ang iyong mga apo. Because God is a covenant-keeping God. Ang pagiging covenant-keeping God hanggang 1,000 generations. Amen? Pagka na may sinumpa ng Diyos, 1,000 generations din ang angkan mo ay nasa ilan ng sumpa. Unless mapudol yung sumpa sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus at sa magitan ng matapat mong pagsunod sa Panginoon. Pero kapag ang Diyos ay may covenant of blessings sa iyo, ang covenant of blessings na yon hindi lang para sa iyo, sa buong pamilya mo, sa buong angkan mo, hanggang sa apo mo sa tuhod. Amen? Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah! Praise God, praise God, praise God. Sabihin niyo, hindi kalooban ng Diyos na ako'y may sakit. Sa mga latay ni Jesucristo na tinamo sa krus ng Kalbaryo, ako'y gumaling na. Tinanggap ko na ang himala ng kagalingan. By the stripes of Jesus, I am healed. By the stripes of Jesus, I am healed. By the blood of Jesus, I am redeemed from the curses of the law, from the curse of sickness, from the curse of disease, even from the curse of death. I am redeemed by the blood of Jesus. And by the poverty of Jesus, here on earth, I became rich. I became rich. I became wealthy. I become wealthy. Prosperous. Ako'y tumanggap ng kasaganaan at kayamanan ng buhay. Palakpakan natin ang Diyos. Totoo ba yan, Brother Eddie? Sinasabi ng Bible eh. Sinasabi ng Bible. Ano sabi sa Bible? Pero bago yon, gusto ko yung unang-unang susi. Baka makalimutan ko eh. Yung unang susi na dapat mangyari, gamitin, para tayo magkaroon ng tunay na matagumpay, masaganang buhay. Makikita natin sa 1 John chapter 5, verse 4. Everybody read. Whatever is born of God overcomes the world. This is the victory. Ano po ang sabi ng 1 John chapter 5, verse 4? Whatsoever, or sa ibang translation, whoever is born of God overcomes the world. Simplified version. Whoever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world, even our faith. Our faith. Please, dalawang bagay ang kailangang maunawaan ninyo, maging kayong sumusubaybay sa television program na ito ng Jesus the Healer television program. Kung gusto ninyong yung susi ay makuha ninyo, magamit ninyo at mabuksan ang mga bintana ng kalangitan at bumuhos sa inyo mga pagpapalat himala at tunay na tagumpay ng buhay, including the financial victory, the financial success and prosperity. Pakinggan niyong mabuti, meditate on this. Whatever is born of God or whoever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith.
Dalawa ang mahalagang huwag niyong kakalimutan. Kung gusto nating maranasan ang victory, victorious living, number one, whoever is born of God, sino man ang ipanganak sa Diyos, ipinanganak sa Diyos. Ang ibig sabihin ng ipinanganak sa Diyos, ipinanganak sa itaas, ipinanganak sa Espiritu, yung born again. Sino man ang ipinanganak sa Diyos. Kayong lahat, ako, tayong lahat, ipinanganak tayo hindi sa Diyos. Nung tayo isilang dito sa mundo, ipinanganak tayo sa laman. We were born of the flesh. Nagsama ang ating ama at ina. Your father, your mother got married. Yung ating ama at ina ay naging mag-asawa. And after 9 months, na manufacture tayo, sabi nga, tayo po ay nagawa doon sa sinapupunan ng ating ina. At isinilang tayo bilang sanggol. We were born of the flesh. Ipinanganak tayo sa laman through biological process. At dahil doon, minana natin ang original sin, yung likas na kasalanan. At dahil tayo may likas na kasalanan, hanggang sa tumanda tayo, hanggang sa lumaki tayo, tumanda, taglay natin ang likas na kasalanan. Ang naturalize natin ay gumawa ng masama, ng kasalanan, hindi ng kabutihan. Makagagawa tayo ng kabutihan, pilit na pilit, pero hindi natural. Sapagkat nandun sa atin ang original sin. Except si Jesus Christ, ipinanganak siya hindi through biology, not through biological process, ipinanganak siya through the power of the Holy Spirit. No touch si Blessed Mary, at ipinanganak si Jesus. Kaya si Jesus lang, ang bugtong na anak ng Diyos, ang exempted sa original sin. Kaya siya lang ang tanging pangalang ibinigay sa sinong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Siya lang ang manunubos, siya lang ang Redeemer, the only Savior of entire humanity. Acts chapter 4, verse 12. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Amen, Lord. So, kailan ipanganak tayo? Ma-born again tayo. Kaya sabi ni Jesus, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban ng tayo, maipanganak na muli. Maipanganak na muli. Ibig sabihin nito, maipanganak yung kanyang espiritu. Ibig sabihin nito, makilala niya yung Diyos na nagkatawang tao na kaya namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan, para tubusin ang tao sa kaparusahan at kapangyarihan ng kasalanan. At binubuo niya ang kanyang banal na dugo na walang bahid kasalanan. At kapag tinanggap natin si Jesus bilang tunay na tagapagligtas, tunay na Panginoon, at tunay na Diyos ng ating buhay, yung dugong makapangyarihang iyon, 2,000 years ago, dumaloy sa krus ng Kalbaryo, na walang bahid kasalanan, mag-ooperate yun. Because the blood of Jesus shed in Calvary has eternal power to wash away, to wipe out the sins of the world. At mag-ooperate yun, huhugasan ng lahat ng ating kasalanang minana kay Adan at kay Eva, kasalanang minana sa mga ninunod magulang, mga kasalanang nagawa sa isip, sa salita at sa gawa mula sa pagkabata hanggang kasalukuyan, including the sins of omissions. James chapter 4 verse 17, I think, if you know the good things to do and you don't do, you sin. James chapter 4 verse 17. Ngayon, matapos nating tanggapin si Jesus bilang tunay na Panginoon at tagapagligtas, yung Espiritu ng Diyos ay kikilos, yung ating patay na Espiritu sa kasalanan, ang tao ay Espiritu, may kaluluwa at may katawan. Kung ang Diyos ay triune being, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ang tao ay mayroong Spirit, may soul, kaisipan, at may katawan. Yung ating buhay ang katawan natin, buhay ang ating soul, mind, pero yung spirit natin patay sa kasalanan because of original sin. Pag sinuko natin ang buhay natin kay Jesus, tinanggap natin siya, hindi relihiyon. Kaya ang Diyos, as far as salvation is concerned, religion has nothing to do. Magmiyembro man kayo sa lahat ng relihiyon o sekta sa balat ng lupa, sa impyerno pa rin ang punta nyo. Magmiyembro man kayo sa Jesus is Lord Church na walang itinataas na relihiyon, kundi si Jesus, sa impyerno pa rin ang baksak natin kapag hindi tayo nagkaroon ng tamang relasyon, right relationship with the living God through the saving knowledge of Jesus, who emphatically said in John 14 verse 6, and I quote him, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. Unquote. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa magitan ko. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Amen, Lord. Ngayon,
Listen carefully, please. For everyone born of God overcomes the world. Yung ipinanganak sa Diyos, they overcome the world. And this is the victory that has overcome the world, even our faith. Bakit maraming born-again Christians? Spiritually saved. Ligtas ang kaluluwa sa impyerno. Pero, pagdating sa financial, pananalapi, kabuhayan, pagdating sa katawan, baksak. Hindi holistic ang blessings. Ang sagot ng Diyos, this is the victory that has overcome the world, our faith. Our faith. Pag tayo na born again, mabubura yung pangalan natin sa impyerno, masusulat yung pangalan natin sa langit. Registered citizen of heaven tayo. Pag tayo namatay, dire-diretso tayo sa langit. Pero, pag tayo na born again, hindi automatic na tayo magkakaroon ng abundant life, masaganang buhay, matagumpay na buhay. Hindi. Ang sabi rito, and this is the victory that has overcome the world, our faith, even our faith. Kailangan i-develop natin ang ating faith. I-develop natin ang ating faith life. And what is faith? Hebrews 11, verse 1. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay sustansya o katibayan o katiyakan ng mga bagay na inaasahan, at ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na hindi nakikita. Kung nakikita mo na ang isang bagay, hindi mo na kinakailangan manampalataya. Ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan. Inaasahan mong gagaling ka, inaasahan mo sisigla at magkakaroon ng kalusugan ng iyong katawan, inaasahan mo na magkakaroon ka ng tinatawag na kayamanan o kasaganaan ng buhay, inaasahan mo yun. Ito, kung meron kang pananampalataya, ito'y katibayan ng mga bagay na hindi pa nakikita. Kaya, ang pananampalataya ay napakahalaga. Kaya sinabi ng Hebrews 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Hebrews 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. He that cometh to God must believe that He is, and He is a rewarder of them who diligently seek Him. Imposible na ang Diyos ay matuwa o malugod sa buhay ng mga taong walang pananampalataya. Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Romans chapter 10 verse 17. Romans chapter 10 verse 17. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Romans chapter 10 verse 17. Jesus said in John 6:63, the words that I speak to you are spirit and they are life. Kaya ang pananampalataya, ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Kaya sinabi ng Diyos sa Matthew 4:4 at saka Luke chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone but by every word of the living God. Anong kailangan mo? Kung kailangan mo ng kaligtasan ng iyong mahal sa buhay, i-claim mo yung salita ng Diyos sa Acts 16 verse 31. Believe on the Lord Jesus Christ, you will be saved and your household or your family. Lagi mo i-meditate yun. I-claim mo yun sa iyong pananalangin araw at gabi. Panginoon, pinangako mo to. Kapag ako'y sumampalataya, hindi lang ako mapupunta sa langit. Hindi lang ako maliligtas. Pati yung mahal ko sa buhay, asawa, anak, magulang, kapatid. Panginoon, pinangako mo to. Tumatayo ako sa pangako mo sapagkat hindi ka pwedeng maging sinungaling na Diyos. Kapag nakita ng Panginoon yung ating pakikibaka sa pananampalataya, gagawin ng Diyos. Hindi yung ikaw lang mapupunta sa langit at yung mga mahal mo sa buhay sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Ngayon, kung hindi mo ito ginagawa, problema mo yun. Hindi ka patunay na Kristiyano. Kristiyano ka lang sa salita, pero wala sa puso. Kapag tayo tunay na tagalangit, hindi tayo titigil hanggang ang mahal natin sa buhay ay mapunta rin sa langit. Maging citizen din ng heaven. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kapitbahay natin, kamag-anak natin, kaibigan natin. Kaya hindi po ako nagsasawang mangaral ng Ebanghelyo o ng good news of salvation or the so-called the gospel of love and salvation of Jesus. Kahit anong pakiramdam ko, I don't care. Basta importante mapaihayag ko ang magandang balita ng pagmamahal at kaligtasan ni Jesus.
Sapagkat ang isang kaluluwa na maligtas, nagpipista sa langit. Isang kaluluwa na mapunta sa impyerno, nagpipista sa impyerno. Ang mga demonyo. Listen carefully please. Very simple ang formula ng Diyos. What do you want from God? If you want salvation, kaligtasan ng kaluluwa mo sa impyerno, kaligtasan ng iyong mga mahal sa buhay, you develop faith for salvation. How? Meditate on God's Word on salvation. Anong gusto mo? Healings? You meditate on the Scriptures or the Word of God on healings. God said, I am the Lord that healeth thee. I am the God that healeth thee. Exodus 15:26. God said, because you serve me and worship me, hallelujah, I will bless your water and your bread. I will bless your resources, in effect, and I will take away sicknesses from the midst of thee, and no one will miscarry or be barren in the land. Ang sabi sa Exodus 23, verse 25, verse 26. Kung kayo naglilingkod sa akin at sumasamba kayo sa akin, pagpapalain ko ang inyong tinapay, ang inyong tubig, pagpapalain ko ang inyong kabuhayan, at aalisin ko ang sakit karamdaman sa inyong katawan. At kung kayo baog kayo, ang inyong lupain ay baog, o merong barrenness, ay aalisin ko yung pagkabaog. Exodus 23, verse 25, verse 26. Kailangan nyo ng financial freedom, financial victory, prosperity. You concentrate on the Scriptures. Meditate, develop your faith for prosperity. Develop your faith for financial victory and miracle. How? You meditate, you collect and gather Scriptures or Word of God on financial freedom, financial victory. Ano yan? Ang dami niyan. Halimbawa, Deuteronomy chapter 8, verse 18. You shall remember. Huwag niyong kakalimutan. Aalalahanin ninyo ang inyong Diyos na nagbigay sa inyo. Siyang nagbigay ng kapangyarihan. Power to get wealth. Everybody say, power to get wealth. Power to get wealth. Sa NIV, power to produce wealth. Everybody say, power to produce wealth. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan ng kanyang mga anak ay mag-produce ng kayamanan o kumuha ng kayamanan sa mundong ito. That He may establish His covenant which He swore to your fathers at this day. Naalala niyo ba sa Genesis chapter 22? Nung hilingin ng Diyos kay Abraham, Abraham, ihandog mo sa Mount Moriah ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac. At dinala ni Abraham si Isaac doon sa bundok ng Moriah. Hindi siya nag-complain. Sabi ng anak sa kanya, tatay, daddy, ama, saan tayo kukuha ng burnt offering? Pinasan ni Isaac yung kahoy. Hawak ni Abraham yung apoy. Pagbibigay ng burnt offering, gagamitin niya. At saka yung panaksak. Diyos will provide. God will provide. Pagdating doon sa Mount Moriah, biglang inayos ni Abraham yung mga kahoy. Biglang tinali si Isaac, inilagay sa ibabaw ng kahoy. At pagkatapos bago silaban, ay sasaksakin niya ang kanyang mahal na anak bilang pagsunod sa Diyos. Everybody read Genesis 22, verse 9. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac, laid him on the altar, and on top of the wood, verse 10, then he reached out his hand and took the knife to slay his son or to kill his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am. He replied, verse 12, everybody read. Do not lay hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. Huwag mo nang patayin ang iyong anak. You have passed the test. You have passed the test. Tapos, mababasa niyo sa verse 13, merong usa na ipit sa siit at iyon ang ginawang burnt offering. On that time yung lugar na yan ay tinawag na Jehovah Jireh. God provides. Doon nagsimula yung revelation na God is the provider of the needs of mankind. Everybody say, God is Jehovah Jireh, the God who provides
our needs. Imbis na si Isaac ang patayin ni Abraham, yung usa ang kanyang pinatay. At sabi ng Diyos, dahil hindi mo ipinagkait ang iyong anak, anong pangako ng Panginoon? Genesis 22, verse 16, verse 17. Dito nakasalalay yung susi para makamit natin ang kasaganaan ng buhay this 2017. Everybody read. Then the angel of the Lord called Abraham a second time out of heaven, and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and you have not withheld your son, your only son, verse 17. Everybody read. I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sun on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. Next. And through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Sabi ng Diyos kay Abraham, dahil sinunod mo yung aking utos, mas minahal mo ako kaysa sa iyong anak. Huwag mo nang patayin ang iyong anak. Nakapasa ka na sa pagsubok. Dahil sa ginawa mo, I will bless you. In blessing, I will bless you. In multiplying, I will multiply your blessings. I will give you children and children's children, descendants, as many as the stars of the sky and sons on the seashore. Dadami ang iyong angkan sa balat ng lupa, kasing dami ng mga bituin sa langit, kasing dami ng mga buhangin. And they will possess the gates of their enemies. Ang ibig sabihin, hindi sila matatalo ng kanilang mga kaaway. And I will bless them to bless all nations of the earth. Yun ang pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya kasabihan, ang mga Hudyo ang pinakamayaman sa Amerika, sa Russia, sa Europa, kasi mga Hudyo pinakamayaman sila. Totoo po yun, to a certain extent. Special ang blessing ng Diyos sa Israelites. Pero may magandang balita ko sa inyo. 2 bagay bago tayo magtapos. Basahin natin sandali ang Galatians chapter 3, verse 13, verse 14. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Verse 14, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Listen carefully, please. Gusto niyo ang bagong taon ng 2017 ay maging napakabungang taon at maranasan ninyo ang sangkatigbak na pagpapala. Umaapo na pagpapala. Kung yung mga Hudyo ay pinangakuan ng Diyos to Abraham, may pangako ang Diyos. Kung naintindihan ninyo to, si Jesucristo na magkatawang tao at nabayubay sa krus ng Kalbaryo, siya'y ginawang sumpa upang kayo at ako na nasa ilalim ng sumpa ay magkaroon ng kalayaan sa sumpa. Sumpa ng sakit, karamdaman, sumpa ng kamatayan sa impyerno, sumpa ng kahirapan ng buhay. Kaya merong 2 Corinthians 8:9. Siya na mayaman sa lahat ay naging dukha at mahirap upang sa kanyang poverty, tayo magkaroon ng kayamanan. Through His poverty, we can be rich. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. At si Jesus ay naging sumpa para kayo at ako ay mapalaya sa sumpa. At entitled tayo, yung sinabi kanina. At ang sabi ng verse 14, everybody read with understanding. That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles. We are Gentiles. We are not Jewish people. We are not Israelites. We are Gentiles. Outsider tayo. Ang unang-unang chosen people of God ay mga Hudyo, the Israelites. Pero ang sabi ng Diyos, namatay si Jesus, naging sumpa, the blessing of Abraham might come upon the Gentiles
in Christ Jesus. Kung tayo na kay Kristo Jesus, yung blessing kay Abraham ay darating din sa atin. Everybody read, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Palapakan natin sandali ang Panginoon. Amen, Lord. Hindi lang mga Hudyo ang may karapatang yumaman. Hindi lang mga Hudyo ang may karapatang magkaroon ng kayamanan at kasaganan ng buhay. Kayo at ako, kung tayo na kay Kristo Jesus, ang mga pangako ng Diyos kay Abraham ay pangako ni ng Diyos sa mga taong na kay Kristo Jesus. Woo! Hindi ba kayo nagagalak? Akala ninyo, namatay yung lolo ninyo. Sa unang testamento, wala pangalan ninyo. Habang binabasa niyo sa bandang huli, mas marami palang pinamana sa inyo. Hindi ba kayo matutuwa? Ano ang sabi ng Galatians 3:29? Galatians 3:29. If you are Christ, meaning to say, na kay Kristo ka, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Oh my God. Yung lahat ng pangako ng Diyos ng sobra-sobra, sukdulang pagpapala kay Abraham, sa mga anak mo, sa mga apo mo, hanggang sa kapu-apuhan mo, dahil sumunod ka sa akin, iaalay mo si Isaac as burnt offering, papatayin mo dahil gusto mo lang sumunod sa akin, kahit mahal na mahal mo yung anak mo, pinigil kita dahil nakapasa ka na sa pagsubok. Maraming tao, first base pa lang ng pagsubok, suko na. Naghahari na yung pagmamahal sa sarili at hindi pagmamahal sa Diyos. Pero si Abraham, ihahandog niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak kay Sarah, ay papatayin niya. Pero pinigil siya ng Panginoon. You pass the test. At ang sino mang na kay Kristo Jesus, yung pangako ng Diyos kay Abraham, na sila'y yayaman, sasagana ang buhay. Yung pangakong iyon ay pangako ng Diyos sa lahat ng nakay Kristo. Kung tayo born again, nakay Kristo tayo. If you are in Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Basta na kay Kristo Jesus ka, you're entitled, you're considered as Abraham's seed and therefore entitled to the promise. Oh my God, thank you Lord. Entitled ako sa pangako ng Diyos sa lahi ni Abraham. At may mas maganda akong balita sa inyo. Sinabi ko to sa Israel. Napamulagat yung tourist guide nating Israelite. Pinatunayan ko sa kanya, mapalad kayong mga Hudyo, pero huwag kang magagalit, mas mapalad pala kaming mga born again sa iyo. Bakit? Nasaan yung ebidensya? Ito ang ebidensya. Hebrews chapter 8, verse 6. Hebrews chapter 8, verse 6. But now he, referring to Jesus, has obtained a more excellent ministry. Everybody say, more excellent ministry. Inasmuch as he is also mediator of a better covenant. Everybody say, better covenant. Which was established on better promises. Everybody say, better promises. Do you understand that revelation? Pag tayo na kay Kristo Jesus, born again tayo. Magandang pangako ng Diyos sa mga Israelites, mas maganda para sa atin. Better, excellent ang ministry ni Jesus, siyang mediator. Doon sa lumang tipan, ang mediator doon ay hindi personal na si Jesus, yung high priest. Pero ito mismong si Jesus Christ ang mediator natin. Siya mismong namatay sa krus ng Kalbaryo para kayo at ako ay mapalaya sa lahat ng uri ng sumpa, sumpa ng karamdaman, sumpa ng kamatayan, sumpa ng kahirapan ng buhay. At hindi lang yon. With excellent ministry, better covenant, and better promises. Wow. This is the victory that overcomes the world, even our faith. And faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. The Word of God is the revealer of truth that sets people free. When people are in darkness and ignorance, Hosea 4:6, my people are perishing or being destroyed for lack of knowledge.
Kaya kung alam ho natin to, magko-concentrate tayo 24 hours a day. Magkaroon man lang tayo ng 1-2 oras a day. O wag na yung 2 oras, 1 oras na lang. Ibigay na natin sa Word of God yung 1 oras a day. Yung 23, atin na yun. Kung saan mo gustong ubusin yung 23 hours a day. 1 oras man lang, mag-meditate ka ng Word of God. Magsaliksik ka ng pangako ng Diyos para mangyari sa iyo yung mga pangako ng Panginoon. At walang anak ang Diyos na naghihirap, walang anak ang Diyos na nagpapalimos. Ang sabi ng Bible sa Deuteronomy 28 verse 1, NIV version, if you fully obey, not just obey, but fully obey, and carefully follow, not just follow, but carefully follow all my commands, I will exalt your nation above all nations of the earth. I will command the coming of the blessings to you, and blessings will overtake you. Hindi ka ma-overtake ng disasters, ng baha. Kung hindi, blessings will overtake you. Hindi ka na mangungutang, hindi ka na manghihingi, hindi ka na magpapalimos, ikaw na ang magpapautang. Hindi ka na buntot, magiging ulo ka. Deuteronomy 28 verses 1 to 14. If you fully obey and carefully follow God's commands. Amen? Tumayo tayong lahat sandali. These are the keys. Mga susi, kung gusto nating maranasan ng victorious living, abundant life, masaganang buhay, malusog na pangangatawan. Hallelujah! Actualize your faith. Don't accept defeat. Tandaan ninyo, lahat ng failures are blessing in disguise if we know how. Walang nagtagumpay na taon, tunay na matagumpay, na hindi dumanas ng kabiguan. Lahat ng taong tunay na naging dakila sa kasaysayan ng mundo ay mga taong dumanas ng iba't ibang uri ng kabiguan sa buhay. Nasa tao yon. Yung mga kabiguan na yon ay maging hagdan upang marating ninyo ang tugatog ng tagumpay. Magkaroon kayo ng lessons in life. Amen? The Lord wants all of you to be blessed abundantly, exceedingly, beyond your needs, beyond the desires of your heart, over and above your ability to think and pray to the awesome power of the Holy Ghost. Amen? Working in you. Raise up your hands and let us sing the right song. Alam kong may magagawa ang Diyos. Yes, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y susunod. Kung ako'y magtatapat Sa Kanya'y susunod. sa Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Sa mahinang tinig, for the last time, just above the whisper sa mahinang tinig, alam kong may magagawa. Yes. Sing it prayerfully with faith for the glory of God. Alam kong may magagawa ang Diyos. Just above the whisper. Yes. Yes. Narito sa ating kalagitnaan ng Panginoong Hesus, presensya ng Kanyang banal na Espiritu. Sa Kanya'y susunod. Alam kong tayo pong lahat ay manahimik. May I request everybody to be silent, please? In silence, we can easily feel the presence of the Holy God, the Sovereign God. Manahimik po tayo sandali. Sa oras ng katahimikan, damahin natin ang presensya ng buhay na Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 18 verse 20, kung may 2 o 3 nagkakatipon sa Kanyang banal na pangalan, siya ay nasa kanilang kalagitnaan.
Ang Diyos na nagsabing, all power in heaven and in earth is given to me. Matthew 28 verse 18. Ang Diyos na may gawa ng langit at lupa ay nasa ating kalagitnaan. The co-creator of God the Father and God the Holy Spirit, the Lord Jesus Christ said, if there are 2 or 3 gathering together in His name, He is in their midst. Narito ang napakamakapangyarihang Diyos, nakatayo lang sa tabi mo. Anong problema mo, kaibigan, kapatid? Minamahal, anong problema mo? Pagsamasamahin man ang problema sa buong mundo, mas malaki pa ring Diyos, ang Diyos ng Kristyanismo, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Hinihintay lamang niya na makita niya sa kanyang mga anak ang tunay na pananampalataya. It is impossible to please God without faith. But if you have faith, nothing is impossible to those who believe. Mark 9:23. Those things which are impossible with man are all possible with God. Luke 18:27. Lahat ng imposible sa tayo, posibleng lahat sa Diyos. Sabi ng Lucas 18:27. At sabi ng Panginoon, I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Jeremiah 32 verse 27. Ang sabi niya sa Job 26 verse 7, itinala ko ang mundo sa kawalan. Ganon ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Anong problema mo, kapatid, kaibigan? Sabi ni Jesus sa Matthew 11:28, any one of you who labor, who is heavily laden, heavily burdened, come to me, and I will give you rest. Maging kayong sumusubaybay sa television program na ito, kayang-kaya kayong abutin ng Diyos. God is not limited by distance, space, and even time. Lahat ng may problema sa Panginoon, lahat ng may problema ang kailangan ng Panginoon, ang solusyon nasa Kanya. Kung kayo may sakit, ipatong isang kamay ninyo na sa bahagi ng katawan yung may sakit as point of contact, nakita ng Panginoon yan. Kung may problema kayo sa bulsa, may problema kayo sa kabuhayan, may problema kayo sa promotion, kayo ay nasa tanikala ng kahirapan ng buhay, the curse of poverty, itaas ang isang kamay ninyo. And be ready. I will pray this special prayer for all these people who have faith, who believe on God, who believe on what Jesus did on the cross of Calvary. Maging kayong sumusubaybay sa television program na ito, hindi niyo mapipigil ang Diyos na pagpalain kayo kapag nirelease ninyo yung faith. Hallelujah. Hallelujah. Oh, bago ko mag-pray, just open your mouth and say, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Hallelujah. Oh, Hallelujah. Salamat sa iyong salita, O Diyos. Kapag nagpupuri ang iyong mga anak, bumababa ka mula sa kalangitan. Hallelujah. God inhabits the praises of His people. Glory to God. Hallelujah, Hallelujah. Oh, Panginoon, anuman ang kasalanang nakikita mo sa mga lalaki at babaeng narito, maging sa mga sumusubaybay sa television program na ito ng Jesus the Healer, anuman ang kasalanang nagiging hadlang sa pagsagot mo, sa pagpapala mo sa kanila, Panginoon, pakinggan mo ang kanilang pagsisisi sa isang panalangin. Sumunod kayo sa panalangin ito, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat-lahat ng aking kasalanan, mga nagawa kong kasalanan, sa isip, salita at gawa, mga naman akong kasalanan, sa patawarin mo ko, Panginoong Yesus. Tinatakwil ko na ang lahat-lahat ng kasalanan. Linisin mo ako ng banal at makapangyarihan mong dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Sinusuko ko sa iyo ang aking buong buhay. I surrender all. I surrender my life to you. Sinusuko ko sa iyo ang aking buong buhay. Pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang tunay na tagapagligtas, tunay na Panginoon, at tunay na Diyos ng aking buhay. Puspusin mo ko ng iyong Espiritu Santo, ng iyong kabanalan at katwiran. Puspusin mo ko, Panginoon, ng iyong karunungan, ng iyong pag-ibig na gayon na lamang. Now be ready. I will release the miracles that you need. Hallelujah. Patuloy niyong buksan yung bibig. Sabi niyo, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Panginoon, marami po salamat. Kaming lahat ay binigyan mo ng kapatawaran at kaligtasan. Kapatawaran sa lahat ng klase ng kasalanan. Kaligtasan sa apoy ng impyerno. Binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan at karapatang maging anak ng Diyos. Panginoon, gusto naming maranasan ang kasaganaan at tagumpay ng buhay. Hindi lamang spiritual blessings, kasama ng physical healings, ang physical blessings, kasama ng financial blessings, ang financial miracle, kasama ng prosperity and financial freedom. Panginoon, ang kalayaan sa kahirapan. Lord, tinataas ko sa iyo ang pangangailangan ng bawat lalaki at babaeng narito, Panginoon.
Unang-una, Panginoon, yung mga may karamdaman, may sakit karamdaman, nakikita mo ang kanilang kamay nakapatong sa bahagi ng katawan nilang may sakit, may karamdaman as point of contact. I'm rebuking those sicknesses and diseases. I cancel the curse of sickness and disease by the holy blood of Jesus in their bodies. I rebuke diseases and pain. I rebuke all kinds of sicknesses. Yes, skin diseases, sicknesses in the bones, sicknesses in the blood, diabetes, heart diseases, blindness, deafness, dumbness. Yes, even leukemia, even heart diseases, even cancer, all kinds of diseases. All diseases, all sicknesses, I bind you with the holy blood of Jesus. I rebuke you in Jesus' name. Get out, lumayas ka sa katawan ng mga anak ng Diyos. Ang katawan nila ay templo ng banal na Espiritu, pinagaling sa mga latay ni Jesus. They were redeemed by the holy blood of Jesus. Now receive your miracle healings. I'm releasing unto you now in the name of Jesus, your divine healings. Receive your healings. You were healed by the stripes of Jesus. You were healed by the wounds of Jesus. You were redeemed from the curse of the law by the power of the blood of Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa mga latay ni Jesus, ako'y gumaling na. Sabihin niyo, salamat, Panginoong Jesus. Sa mga latay na tinaglay ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, tinaglay ko ang kalayaan sa sakit karamdaman. Sa mga latay ni Jesus, ako'y gumaling na. Tinatanggap ko na ang kompletong kagalingan mula sa aking ulo, sa aking buong katawan, hanggang tanampakan. In the mighty, holy, marvelous, wonderful name of Jesus, I am releasing unto you complete miracle healings. Welcome the divine healings of the Lord. Welcome. Tanggapin ninyo ang himala ng kagalingan. Oh, receive. Tanggapin ninyo. Hallelujah. Magpasalamat na kayo sa Panginoon. Sabihin nyo, thank you, Lord. I am healed. I receive my miracle healing. Thank you, Lord. Even the healings of my loved ones, maging kagalingan sa sakit ng aking mahal sa buhay. Sabihin niyo ang kanilang pangalan and receive by faith the miracle healings. Lord, ano man ang problema ng iyong mga anak, sinabi mo, we have the authority to command mountains of problems, bow down at the mighty, holy, marvelous, wonderful name of Jesus, and be removed, and be cast into the sea, in the name of Jesus. I believe, Lord, tinatanggal mo na ang mga bundok ng problema sa buhay ng iyong mga anak, maging sa televiewers. Ang huli kong gustong i-cancel the curse of poverty. Lahat ng mayroong naramdamang curse of poverty, nagtatrabaho ka naman, pero lagi kang nakalubog sa utang, lagi kang naghihirap. Taas niyan yung kamay. Hallelujah. Itaas niyan yung kamay at symbolizing your calling unto the name of the Lord. Romans 10:13, whosoever shall call unto the name of the Lord shall be saved. Meaning to say, yung saved na yon ay Greek word from sozo. You are saved spiritually, you are saved physically, you are saved financially, you are saved from all bondages of the devil. Hallelujah. Panginoon, pinawawalan ko ang kaligtasan. Pinawawalan ko ang kaligtasan maging sa kabuhayan, kahirapan ng kabuhayan, the curse of poverty. You are a curse, and therefore by the holy blood of Jesus I cancel that curse of finances, that curse of poverty in the finances of God's people now, in the name of Jesus. Only in the mighty holy name of Jesus I rebuke the curse of poverty. I rebuke financial bankruptcy. I rebuke financial difficulty. Get out of the finances of these people of God. Get out. Go and play. Lose the finances of God unto God's people. Satan, I bind you by the holy blood of Jesus. Take off your hands over God's finances. I command God's finances now to be released to God's people, Receive God's finances. Tanggapin ninyo ang kasaganaan ng buhay. Tanggapin ninyo ang kabuhayan na gagaling sa Diyos. Receive them all.
You are entitled for better promises, better covenant, and excellent ministry of Jesus. Receive now all overflowing heavenly blessings. Welcome, welcome, overflowing blessings from heaven. Thank you, Lord. Say, thank you, Lord. I receive. Thank you, Lord. I receive. Are you victorious? In facing 2017, are you victorious? Fight the good fight of faith. Saint Paul said, fight the good fight of faith. Whatsoever you desire, when you pray, Jesus said, when you pray, believe that you receive, believe that you receive, believe that you receive, and you shall have them. Mark 11:24. Matapos kayong manalangin, manampalataya agad manampalataya, tinanggap na ninyo ang hinihingi ninyong himala, kahit hindi pa nyo nakikita, kahit hindi pa nyo naramdaman, because faith is the evidence of things not seen. Hallelujah! At mapapasayin nyo nga. Raise up your hands and everybody say, I believe. I believe. I receive. I receive. I believe. I believe. I receive. I receive. I believe. I believe. I receive. I receive. Ako'y nananampalataya. Ako'y nananampalataya. Tinanggap ko na Tinanggap ko na ang lahat ng katugunan ang lahat ng katugunan ng buhay na Diyos sa aking pangailangan. sa aking pangangailangan. Ako'y mapagtagumpay na. Ako'y magpagtagumpay na Satanas, talunan ka na sa aking buhay. Hindi ka na magtatagumpay. In Jesus' name, I am more than conqueror more than conqueror through Christ Jesus, through Christ who Jesus loves me. who loves me. In Jesus' In name, Jesus' name, I can do all things I can do all through things Christ Jesus, through Christ who Jesus strengthens me. who strengthens Sa makapangyariang pangalan sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus, ng Panginoong Hesus. tinanggap ko na Tinanggap ko na ang masaganang buhay, ang masaganang buhay, malusog na pamumuhay, lusog na pamumuhay, lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo, lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. inangking ko na, Inangkin ko na. inangking ko na, Inangkin ko na. tinanggap ko na Tinanggap ko sa na pananampalataya. sa pananampalataya. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ako'y matagumpay. Ako'y matagumpay. Victory is mine. Victory is mine. 2017 2017 is the most blessed year is the most blessed year in my life. in my life. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Victory, victory is mine. Victory, victory is mine. Yes, I know, Lord, I have already won the battle. Victory, victory. Prosperity is mine. Prosperity, prosperity is mine. Prosperity, prosperity is mine. Yes, I know, Lord, I have already won the battle. Prosperity, prosperity is mine. Prosperity is mine. Prosperity, prosperity is mine. Prosperity, prosperity is mine. Yes, I know, Lord, I have already won the battle. Prosperity, prosperity. Healing is mine. Healing, healing is mine. Healing, healing is mine. Yes, I know, Lord, I have already won the battle. Healing, healing is mine. Healing is mine. Healing, healing is mine. Healing, healing is mine. Yes, I know, Lord, I have already won the battle. Healing, healing is mine. Victory is mine. Victory, victory is mine. Victory, victory is mine. Yes, I know, Lord, I have already won the battle. Victory, victory is mine. Unang attend ko dito, talagang na-bless po ako. Kasi may isang bagay na sumasakit dito sa aking tagiliran. Talagang natanggap ko po yung pagpapala na yon na isang iglap na ipinalangin lang ng isang pastor dito. Yung sakit ko dito sa tagiliran, agad-agad nawala. Glory to God. Ang masasabi ko lang ay tunay na ang Diyos ay napakabuti. Actually, kanina I was overwhelmed sa mga salita na aking tinanggap through our spiritual director, Brother Eddie.
Tunay nga po na God is so good. Dahil last year when I went home, when I come back here in the Philippines from abroad, dahil ako OFW, I suffer a spinal problem. Normally, pagka kami ng misis ko ay pupunta rito, I use yung binder para makarating lang kami dito. But after a year, ngayon nga ay hindi na ako gumagamit ng binder. At ganun din ay nakapag-bubuhat na rin ako. Pero through the grace of God, dahil last year nga nung ako umuwi, I cannot lift even a kilo. Pero ngayon ay nakakabuhat na ako. At tunay nga na God is good and God is faithful sa kanyang salita. Ang kailangan lang natin ay patuloy na lumapit at magtiwala sa kanya. Nadama ko talaga yung malakas na presence ng Panginoon na naroon nag-uumapaw na kagalakan sa aking puso. Amen. Tsaka yung meron din naman akong pinag-pray, andun yung faith sa aking puso na alam ko na ako'y sinagot ng Panginoon. Nagagalak ako at nakatin ako ngayon Sunday worship kasi kahit wala kumbaga buong pamilya kami ngayon na nandito, kaya nabe-bless ako sa buong taon na nangyari. Sana ganun din next year na yung blessing ng Lord tsaka yung talagang niya sa presensya niya maramdaman pa rin namin at mabuo pa rin yung pamilya namin. To God be the glory. God bless po.